Magandang hapon po sa inyong lahat at maligayang kapistahan po ni San Jose. No? Simulan po natin ang ating maikling pagbabahagi at panayam tungkol kay San Jose sa pamamagitan ng isang panalangin. Magsitayo po tayong lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ipagkatiwala natin ang ating mga sarili sa mahal na Birheng Maria, ang esposo ni San Jose. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Isang magandang hapon ho sa inyong lahat at maligayang kapistahan ni San Jose. Ako po ay kinakabahan na magbahagi sa harapan ninyo dahil ako ay kilala na ng iba sa inyo. No? At minsan ay natatanong ko, kabiruan ko ho yung mga nasa opisina kanina, maniniwala kaya sila sa sasabihin ko? No? Maniniwala kaya sila sa ibabahagi ko? Kasi, di ba sinabi, walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. Walang propetang tinatanggap sa sarili niyang bayan. At naisip ko, baka hindi maniwala sa akin. No? Dahil naalala ko lamang, ito rin yung karanasan ni Jesus. No? Sa Mateo, sa Mateo tinanong siya ng mga Hudyo. Dahil si Jesus ay nagpunta sa kaniyang sariling bayan upang mangaral. At maraming namang sinabi, maraming nagtanong, marami ang nagulat. Kaya't nagtanong sila, hindi ba't kilala naman natin si Jesus? Kilala natin ang kanyang pamilya. Alam natin na siya'y anak ng karpintero. Kasi kilala ng mga Hudyo, kilala ng bayan ng mga kababayan ni Jesus kung sino siya at kung saang pamilya siya nagmula. Alam ng mga Hudyo, ng mga kababayan ni Jesus, na siya'y anak ng karpintero. At hindi lamang pangmamaliit, no? Pang-uuyam sa trabaho ng kanyang ama na si San Jose. Alam nila yung nangyari sa pagpadalang tao ni Maria. Alam nila yung nangyari na pinili ni Jose ang kinin siya. Sa kabila ng katotohanan, si Jesus ay ipinaglihi sa labas ng kasal. Kaya't ang tanong, hindi ba't siya ang anak ng karpintero? Nakakatuwang isipin na minsan ay ganoon lamang din ang pagkakakilala natin kay San Jose. Sa mababaw na paraan. Kilalang lang natin si San Jose bilang siya yung ama sa turing ni Jesus at patron ng mga manggagawa. Subalit, binibigyan tayo ng simbahan ng isang napakagandang pagpapalalim, pagkilala sa katauhan ni San Jose. Ngayong taong ito, kagaya ng binanggit kanina, ay dineklara ng Santo Papa Francisco sa kanyang liham ng may puso ng isang ama, Patris Corde. No? Bilang pagkunita sa ika-150 taon ng pagtatalaga ng simbahan kay San Jose bilang patron ng simbahang pandaigdigan.
Sa puso ng isang ama, taglay ang puso ng isang ama. At pinibigyan tayo ng pagpapalalim ni Papa Francisco sa buong katauhan ni San Jose pagamat limitado lamang ang pagpapakilala sa kanya sa banal na kasulatan. Alam niyo ho, kung babalik-baliktarin niyo ang Biblia, kung babasahin ninyo ang mga ebanghelyong isinulat, wala ho kayong mababasang kahit anumang sinabi si San Jose. Tahimik. Tahimik ang mga nagsulat ng ebanghelyo tungkol kay San Jose. Subalit hindi ho iyan dahilan upang maging kapos ang ating pagkilala kay San Jose. Dahil sa totoo lang ho, marami tayong matututunan kay San Jose. Sabi ni Papa Francisco sa kanyang Patris Corde, si San Jose ay mapagkalingang ama. Isa siyang mapagkalingang ama. St. Paul VI pointed out that Joseph concretely expressed his fatherhood by making his life a sacrificial service to the mystery of the Incarnation and its salvation mystery. Si San Jose isang mapagkalingang ama dahil ibinigay niya ang kanyang sarili. Meron hong mga pagninilay ang mga theologians ng ating simbahan tungkol sa edad ni San Jose noong sila ay naging magkapisan, mag-asawa ng Mahal na Birheng Maria. Ang Mahal na Birheng Maria daw ho, noong siya ay binalitaan ng anghel ng Panginoon na siya ay magdadalang tao at ang kanyang ipinagdadalang tao ay ang Mesiyas. Ang Mahal na Birheng Maria ay nasa edad lamang na 14 hanggang 16 anyos. Napakabata. At meron yung mga theologians na nagsabi na si San Jose ay nasa 21 years old. Kabataan din. Isipin niyo isang kabataan na punong-puno ng pangarap para sa kanyang sarili. Na punong-puno ng mga pagnanais at paghahangad. Tinawag ng Diyos sa isang malaking papel na hindi niya unang naintindihan, pero ibinigay niya ang kanyang sarili. Kaya nga ho sinabi doon, Joseph expressed his fatherhood by giving himself. At sa pagbibigay ng kanyang sarili ni San Jose, ipinagkakatiwala din niya ang kanyang buong katauhan sa dakilang plano ng Diyos. At hinayaan niyang gamitin siya ng Diyos. Nagtungo kay San Jose. Alam niyo, mayroon ng mga pahiwatig sa matandang tipan tungkol kay San Jose. Punong-puno ho ang ating banal na kasulatan sa mga pangako, sa mga allusions. Sa libro ho ng sinabi, noong panahon ng dumaranas ang Ehipto at ang bayang Israel ng pandemya, ng taggutom, sinabi ng Faraon o ng hari ng mga Ehipsyo, magtungo kayo kay Jose. Magtungo kayo kay Jose. Ite at Yosef. Nakakatuwang isipin na sa panahong ito na tayo humaharap din sa isang pandemya, ipinagdiriwang natin ng 150 taon ng pagtatalaga ng simbahan kay San Jose bilang siya ang ating patron. Umaalingaw muli ang paanyaya na magtungo kay San Jose. Dahil si San Jose, hindi niya tayo inilalapit lamang sa kanyang sarili, pagkus inilalapit niya tayo kay Jesus. Kaya ho, kung mapapansin ninyo, yung mga larawan ni San Jose, palaging kasama si Jesus. Hindi ako, sabi ni San Jose, kundi yung anak na inampun ko. At alam niyo, maraming santo rin
sa kasaysayan ng simbahan at sa tradisyon ng ating pananampalataya ang nagdebosyon kay San Jose. Naririyan si Saint Andre Bessette. Si Brother Andre Bessette ang nagtatag ng oratory ni Saint Joseph sa Canada. Isa itong malaking simbahan kung saan dinarayo dahil sa maraming paghihimala na natanggap sa pananalangin at pamamagitan ni San Jose. Si Santa Teresa ng Avila, ang puntadores ng mga Carmelita, reformada. Na lahat ng kanyang monasteryong tinatayo ay itinatalaga niya kay San Jose. Si San Jose Maria Escriva, kapangalan ni San Jose, na yung kanyang itinatag na Opus Dei ay nagmula, hinango sa inspirasyon ni San Jose sa paggawa. At si Papa Juan Pablo II, na nagsulat ng maraming homilya at ng mga apostolikong liham at ensikliko tungkol kay San Jose. Isa sa sikat niyang ensikliko ay yung Redemptoris Custos, kung saan ipinaliwanag niya ang gamparin ni San Jose sa kasaysayan ng kaligtasan. Alam niyo, nakakatuwa dahil hindi lamang mga santo ang nagdedebosyon kay San Jose. Kahit pangkaraniwang tao ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Diyos sa pamamagitan ni San Jose. Ito yung picture na nakikita ninyo ay isang hagdanan. Hagdanan yan sa isang simbahan sa New Mexico. At tinatawag yan na miraculous staircase of Saint Joseph. Kasi noon daw yung mga madre, nagsimula sila ng isang misyon para magtatag ng isang paaralan para sa mga kababaihan. Nagpapatayo sila ng isang simbahan, pero yung arkitektong kinuha nila namatay bago tapusin yung kabuuan ng simbahan. Kaya't nakalimutan na maglagay ng hagdan. Kaya yung mga madre na may problema. Kasi sabi nila, kung maglalagay tayo ng isang hagdan pahalang, mawawala ng upuan yung tao. Kakainin ng sobra yung espasyo. Sabi ng mga madre, sige, magdasal tayo kay San Jose. At nagdasal sila. Sa ika-9 na araw ng kanilang pagnonobena kay San Jose, merong isang lalaking dumating. Hindi nila kilala. At inanyayahan sila na sige, ako ang gagawa ng hagdan. Alam niyo yung hagdan na iyan ay hindi gumamit ng pako, hindi gumamit ng anumang pangtikit, purong kahoy. Meron din ho tayo doon sa Mount St. Royal. Yan ho yung mga saklay na ginagamit ng mga taong lumpo, na kapag katapos nilang magdasal kay San Jose, hindi na sila lumpo, nakakalakad na sila. At ganyan ho karami, the Wall of Miracles of Saint Joseph, ganyan na ho karami tao yung gumaling. Minsan ho nagtataka ako sinasabi nila na si San Jose ang pinaka-powerful intercessor next to the Virgin Mary. Na ano man daw yung hilingin mo kay San Jose, ibibigay niya. Kasi ganun siya kalapit kay Jesus. At naisip ko, bakit kaya? Hindi ba yung ibang santo rin naman ay malapit kay Jesus? Naisip ko na ang kabanalan ni San Jose ay nasa kanyang pagbibigay ng sarili. At dahil ibinigay ni San Jose ang kanyang sarili, anumang hingin sa pamamagitan ni San Jose, ibinibigay ng Diyos. At damang-dama ko ho iyon sa aking karanasan bilang isang mananampalataya, bilang isang seminarista. Alam niyo, nung pumasok ako sa seminaryo, ako din ho ay nagdadalawang isip. Ito ba ang buhay para sa akin? Ito ba ang paanyaya ng Diyos para sa akin? Yun ho yung tanong ko. O baka hindi naman, baka hindi naman ako tinatawag ng Diyos. At naalala ko si San Jose nag-alinlangan din.
At siya'y nanalig sa Diyos. Nagdasal ako kay San Jose, sabi ko, Tay, ganun ho ako magdasal kay San Jose. Ang tawag ko ay Tatay. Tay, hindi ko alam yung gagawin ko. Gabayan mo ako. Alam niyo ho, pagkatapos kong magdasal noon, may nag-abot sa akin ng bulaklak na kulay puti. At nung pinagmamasdan ko yung bulaklak na kulay puti na iyon, naalala ko, yun, kabukhang-kabukha niya ang tungkod ni San Jose. Na parang sinasabi ni San Jose, ito yung dahilan bakit ko binigay ang aking sarili sa Diyos. Ito yung katuparan ng paghirang sa akin ng Diyos bilang asawa at kabiyak ng mahal na birhen. Ibinibigay ko din sa iyo. No? Kaya si San Jose ay may bulaklak, no? Yung kanyang tungkod ay may bulaklak. Dahil ayon sa tradisyon, ang mahal na birhen ay namimili ng kanyang mapapangasawa at makakasama sa buhay. At ipinagdasal niya ng mahal na birhen. No? At sinabi sa kanya na kung sino mang lalaki mula sa lipi ni David, ang mamumulaklak ang kanyang tungkod, iyon ang hinirang ng Diyos. At mamulaklak ang tungkod ni San Jose. Sagisag na siya ang hinirang ng Diyos. Kaya sa larawan, si San Jose ay mayroong hawak na tungkod na may bulaklak. Sige po, next. Si San Jose ay masunuring ama. No? Masunuring ama. Sa panaginip, ipinahayag ng Diyos kay San Jose ang kanyang dakilang plano ng kaligtasan. Ito yung nakakatawa kay San Jose. Natutulog siya. No? Nananaginip siya at doon kinakausap siya ng Diyos. Doon ipinahahayag ng Diyos ang kanyang kalooban para kay San Jose. At sa banal ng mga kasulatan, 4 na beses na nagpanaginip ang Diyos at kinausap ng Diyos si San Jose sa pamamagitan ng panaginip. Una yung sa pagdadalang tao ni Maria, sa pagtakas sa Ehipto, sa pagbalik sa Israel, at yung paghahari ni Archelaus. Alam niyo, nakakatawa dito, laging sinasabi na si San Jose ay isang masunuring ama. Obedient. Kasi, kung titingnan niyo yung banal na kasulatan, noong sinabi kay Maria, Abang Maria, napupuno ka ng grasya. Ikaw ay magdadalang tao, ikaw ay magdadala ng sanggol, at ang sanggol ay papangalanan mong Emmanuel. Ang mahal na birhen ho, nagtanong. Sabi ng mahal na birhen, bakit nangyayari sa akin yun? Wala naman akong kasiping. Hindi pa naman kami nagsasama ni Jose. Dalaga pa ako. Nagtanong ang mahal na birhen. Pero si San Jose, pagkapakita niya sa panaginip, paggising ni San Jose, ginawa ang pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. Siguro ganun din yung mga lalaki, ganun din yung isang ama, na kapag sinabihan, wala na maraming tanong, gagawin na lang. Pero si San Jose, bagamat hindi niya nauunawaan, nanatili siyang nagtitiwala sa Diyos. At napakabigat ho noon, nung ikaw ay may girlfriend, at malalaman mo yung girlfriend mo, nagdadalang tao, hindi sa'yo. At hindi yun agad na unawaan ni San Jose, kasi libhang na paghabag ang kanyang loob. Pero si San Jose ay nagtiwala sa Diyos. At kaakibat ng pagtitiwalang iyan ay hindi pagmamadali. Bakit tayo laging nagmamadali? Ang pagdidebosyon kay San Jose ay naghahatid sa atin upang hindi magmadali, upang magtiwala sa kalooban ng Diyos. Ang pagtitiwala ay kaakibat ng hindi pagmamadali dahil kapag nagmamadali ka, hindi ka nagmamahal. Kasi gusto mo nang matapos. Gusto mo na agad umalis. Sa pagtitiwala, may paghihintay na bagamat hindi man natin nauunawaan yung mga nangyayari sa ating kalooban at sa ating kapaligiran, may mabuting ginagawa ang Diyos para sa atin. Sige po. Next slide.
Ang kabanalan ni San Jose ay nasa kanyang pagtitiwala. Next slide, please. Si San Jose ay gumagawang ama. Alam niyo, natutuwa ako kapag nakakakita ako noong sleeping St. Joseph. Pamilyar ho kayo? Yung imahe ni San Jose na natutulog. No? Yun ho ay isang imahen na ipinakilala ng ating Papa Francisco noong siya ay nagsalita sa Maynila, noong bumisita siya dito sa bansang Pilipinas. No? Sabi niya, kapag daw siya ay may panalangin at mga bagay na hindi maintindihan, isinusulat niya sa papel, inilalagay niya sa ilalim ng imahe ni San Jose na natutulog, at ipinagdadasal niya na sa pananaginip ni San Jose, alalahanin niya ang kanyang mga intensyon. Si San Jose, ang pagtulog ni San Jose ay hindi pagtulog ng isang tamad, kundi pamamahinga ng isang taong gumagawa at kumikilos. Hindi ho tamad, kundi isang pagkilos at pakikipag-niig sa Diyos. Dahil si San Jose ay patron din ng mga manggagawa, ang Mayo 1 ay tinalaga na kapistahan ni San Jose. Sa simbahan, dalawang mahalagang kapistahan ni San Jose ang ipinagdiriwang, ngayon bilang kabiyak ng puso ng mahal na Birhen, at sa Mayo 1 bilang manggagawa. Kasi noon daw ho, laganap na ang komunismo, ang revolusyon industrial, naisip ng simbahan, kailangan nating tugunan ang pangangailangan ng manggagawa. At sino pa bang higit na magandang halimbawa kung hindi si San Jose? Si San Jose ay tekton. No? Sinasabi lang na San Jose Carpintero. Pero sa Griego ho, tekton. Mas marapat gamitin ang salitang San Jose manggagawa. Kasi laging ipinapakita na si San Jose nagpapakinis ng kahoy, na lagi may hawak na mga kahoy, may mga pako. Pero sa totoong buhay ho, sa historical accuracy, si San Jose ay gumagawa ng mga bahay. Kasi doon ho sa kanilang lugar, sa Nazaret, walang masyadong puno. Saan kukuha ng kahoy? Diba? Kaya ang tinatrabaho ni San Jose, mga bahay na yari sa bato. Kaya ho kung kayo ay may problema sa loob ng pamilya, naghahangad ng pagsasaayos sa loob ng pamilya, nagbabalak na bumuo ng pamilya, sinong lalapitan? Si San Jose. Kung papaano siyang nagtayo ng bahay para sa kanyang pamilya, at tiyak para sa ibang pamilya, tiyak ay bubuuin niya rin ang ating mga tahanan. Si San Jose ay manggagawa ng tahanan, manggagawa ng pamilya. Kaya yung mga alitan sa loob ng pamilya, ilapit kay San Jose. Ilapit kay San Jose. No. Sige po. Ang kabanalan ni San Jose ay nasa pangkaraniwan. Ano bang ginawa ni San Jose? Siya ang nagsilbing ama sa turing ni Jesus. Ang kanyang trabaho, hamak na manggagawa. Walang elaborasyon, walang kamangha-mangha, payak, pangkaraniwan, ordinaryo. Kaya ho tayo, no, sa ating pagiging ordinaryo, tinatawag tayo sa kabanalan. Kung ikaw ay ama ng tahanan, magpakabanal bilang ama ng tahanan. Kung ina ng tahanan, magpakabanal bilang ina ng tahanan. Kung anak, maging anak. Nandoon ang kabanalan. Si San Jose ang amang nakakubli, sabi ni Papa Francisco. San Jose, amang nakakubli. Dahil, kaya nga ho na sinabi ko, walang binanggit si San Jose na kahit katiting na salita sa Biblia. At kung makakakita ho kayo no, ng mga paintings, kagaya ho nung naka-flash screen, no, na mga imahen, larawan ng banal na pamilya, ayan, si Santa Ana, Ama la Birhen si Jesus.
Si San Jose, mapapansin nyo, lagi siyang nasa background. Subukan nyo yung tumingin-tingin ng mga larawan ni San Jose, kasama yung Holy Family. Lagi siyang nasa background. Kahit sa Belen, isa siya sa mga hindi palaging napapansin. Ang laging napapansin, si Maria na ina ni Jesus at ang sanggol. Si San Jose laging nasa background. Dahil siya'y nakakubli. At dahil tayo ay naghahangad na magdebosyon kay San Jose, may kabanalan din naman sa pagkukubli. No? Hindi yung tipo na masyado ng lantad ang buhay. Lagi na lang nakikita. No? Simpleng kipot nakapost sa Facebook. Simpleng away at hindi pagkakaintindihan ipopost sa Facebook. May kabanalan sa pagkukubli. Mayroong hiwaga at karunungang itinuturo ang pagkukubli. Alam niyo, naiisip ko lagi, bakit kaya walang sinabi si San Jose sa Biblia? Ang mahal na birhen meron. Ang mga apostol meron. Si Jesus, tiyak, napakarami. Bakit kaya si San Jose wala siyang sinabi? Alam niyo, habang pinagninilayan ko ito, naisip ko kasi, walang sinabi si San Jose kasi si San Jose nagmamahal. Pansinin ho ninyo, kapag ang dalawang tao magkagalit, kahit magkatabi, nagsisigawan, diba? Kapag ang dalawang tao hindi magkasundo, nagsisigawan sila, nagpapataasan ng boses, kasi hindi sila nagmamahal. Pero pansinin ninyo, yung dalawang taong nagmamahalan, hindi sila maingay. No? Minsan sila na lang ang nagkakarinigan. Sila na lang ang nag-uusap. Bulungan. No? Minsan hindi na nga nagsasalita dahil sapat na ang presensya ng bawat isa. Kaya siguro si San Jose, tahimik, dahil si San Jose, nagmamahal. Kaya siguro si San Jose nakakubli, dahil siguro si San Jose nagmamahal. Ang kabanalan ni San Jose ay nasa kanyang katahimikan. Maganda rin ho yung pananahimik sa kabila ng napakaingay na mundo. Minsan, ang dami-dami na nating sinasabi. Gaya ko ho, no? Ang dami ko nang nasabi. Tiyak, hindi naman lahat natatandaan. No? Pero, no? Sana maalala ninyo na kapag tumitingin kayo sa imahe ni San Jose, maalala nyo nawa yung mga katangian ni San Jose na siya ay tahimik, siya ay gumagawa, siya ay nakakubli, siya ay nagmamahal at siya ay nagtatalaga ng kanyang sarili sa Diyos. Si San Jose ho ay hindi malayong santo. Siya ay palaging relatable, no? Sa wika ng kabataan, relatable. Kung saan tayo ay makakatagpo, no? At may lalapat natin ang ating sariling karanasan kay San Jose. Alam niyo yung sinabi kanina, noong nag-uusap-usap kami sa opisina, sabi ni Ate Susan, wala sigurong perfectong pamilya. Ano? Tapos naisip ko si San Jose din naman, pagamat banal ang kanilang pamilya, ay hindi naman tumanas ng perfectong sitwasyon. No? Nandiyan yung papatayin si Jesus, no? Nandiyan yung wala silang matuluyan, yung ibsisilang si Jesus. Pero si San Jose, nagtiwala sa Diyos. Nagtiwala siya sa Diyos. Sige po. Ang debosyon sa atin ay naghahatid sa pagiging panibagong Jose kay Jesus at kay Maria. Nagiging panibagong San Jose tayo. Alam niyo mga kapatid, ang pagdedebosyon ay hindi lamang naman yung kukumpletuhin mo ang 9 na araw ng nobena at kakabisatuhin mo ang litanya, no, na parang talagang pwede mo nang sabihin ng nakapikit, o San Jose Pintakasin, yung kabisado mo ng nobena. Hindi lamang ho ganoon ang pagdedebosyon kay San Jose.
Ang pagdidebosyon sa mga santo at sa mga banal ay pagtulad sa kanilang halimbawa na ialay ang sarili sa Diyos. Debosyon mo ng debosyon kay San Jose. Chismosa naman. Debosyon mo ng debosyon kay San Jose. Inaaway naman ang kamag-anak. Hindi binabati ang kapatid. Hindi ho debosyon yun. Ang debosyon palaging naghahatid. Diba? Sa kaganapan ng buhay, naganap at kasiyasiya. Kapag, diba, yung dalawa, makikita niyo yun sa dalawang mag-asawa, magkamukha na. Kapag nakikita niyo talagang close na close, alam niyo na naghahawig na sila sa bawat isa. Ganun din ho pag nagdedebosyon sa mga santo, sa mga banal. Yung debosyon mo dapat maghatid sa iyo na maging kahawig ng pinagdedebosyonan mo. No? Ang debosyon mo dapat maghatid sa iyo sa pagiging panibagong Jose para kay Jesus at para kay Maria. Panibagong Jose para sa ating kapwa. Tayo na po ngayon ay pumapasok sa banal na panahon ng Kwaresma. At hayaan ho ninyong tapusin ko ang aking pagbabahagi at pagninilay sa paglalapat at pagbanggit ng isa pang Jose na merong picture dyan. Meron pang panibagong Jose na ipinapakita ang Ebanghelyo, no? Kung si San Jose ang gumabay at umalalay kay Jesus sa kanyang kahinaan bilang isang musmos na paslit, may isang Jose na umalalay sa isang patay na Jesus. Si Jose ng Arimatea. At marami mo silang pagkakatulad. Tahimik, walang binanggit na anumang salita, nasa background lamang nakakubli. Pero malaki ang kanilang ginampanang papel sa buhay ni Jesus. Lalo't higit sa mga panahong kailangan ni Jesus ng pag-agapay ng kapwa-tao. Tapusin ho natin ang ating pagninilay sa maikling hamong ito. Si Jesus, kinailangan si San Jose noong siya'y musmos na paslit. Noong siya'y mamatay, walang buhay ang kanyang katawan, kinailangan niyang isa pang Jose para sa paghihimlayan ng kanyang labi. Tayo'y inaanyayahan na maging panibagong Jose. Ang hamon sa atin sa taong ito ni San Jose. Sino ang Jesus na nangangailangan sa iyo? Ikaw na panibagong Jose, kinakailangan ka ng panibagong Jesus na nasa kapwa mo. Sino yun? Higit sa pagdedebosyon, higit sa pagdarasal ng mga nobena, higit sa pagsasayaw ng karakol, pagdalo ng mga gawain sa simbahan. Bagamat ang mga iyon ay matuwid, maganda at karapat-dapat lamang, laliman natin ang ating pagdedebosyon kay San Jose at tularan natin si San Jose. Lumapit tayo kay San Jose. Tayo man ay may pangangailangan din, sabihin lamang kay San Jose. At hayaan nating ihatid tayo ni San Jose kay Jesus. Kaya si San Jose, itong imaheng ito, ay nakakapit kay Jesus. Yung inyong panalangin dinadala kay San Jose, ibinibigay niya, inilalapat niya kay Jesus. At sana, yung paglapat na ito, yung pagdanas natin ng mga biyaya mula kay San Jose, ay maghatid sa atin sa pakikipagkapwa-tao
kagaya ni San Jose. Papurihan natin ang Diyos, luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para na sa una, ngayon magpakailanman at pasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sabay-sabay po tayo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. San Jose, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.